Nung Monday, bumisita si John Vic sa jail kay Madriaga. Sabi daw po, inihahanda na sila para lumabas. Grabe, kasi daw po, pinatatawag na daw ng Malacanang Malacanang ang talaga. judge sa kaso nila. Okay, then yung pamilya daw ni Madriaga isi-secure sa ibang bansa. Grabe. So ito po ay message, okay, ng ating concern doon, ng ating puting ahas doon sa Bilibid. Pero ito ay hindi nakakulong. Ito ay taong gobyerno din, okay, na nagme-message sa atin. Ang question natin, kay John Vic Remulla na nangangarap maging presidente na sobrang crush na crush ni Lisa Canas, na kulang na lang dilapan ni Lisa ang boto ni John Vic Remulla. Ang question natin kay John Vic Remulla, di ba, alam niyo naman na inilabas ko na sa inyo na mayroong vlogger na patay gutom. Patay gutom na vlogger. Na addictus din at pinalamon ko yan nung mga nakaraang panahon. Okay, hindi naman kayo pwedeng hindi nyo pwedeng itago itong lahat ng ito dahil lalabas at lalabas. So ayan, grabe no. Yan ay galing sa puting ahas nito. Bihirang sumablay ang puting ahas sa sinasabi nito ni Maharlika. Kalain mo yan? Si John Vic mismo, kalain mo? Yung bilanggo, talagang tinatrabaho nila para mabuwag nila si BP Sara, para mapatumba. Yung Madriaga, akalain mo yun? Palalayain talaga nila, kinakausap na raw ng Malacanang yung judge na may hawak ng kaso, tapos sinisecure na yung pamilya sa ibang bansa. Ganyan sila ka-desperada na mapasama talaga si BP Sara. Hindi naman kayo magtatagumpay talaga. Kahit anong gawin nyo, kung nakatadhana yan kay BP Sara, lalabas at lalabas, mapapahiya lang kayong lahat. Saka humanda kayo, malapit nang bumaliktad ang sitwasyon sa Pilipinas. Tandaan nyo yan. Nung Monday, bumisita si John Vic sa jail kay Madriaga. Sabi daw po, inihahanda na sila para lumabas. Kasi daw po, pinatatawag na daw ng Malacanang ang judge sa kaso nila. Grabe. Okay, then yung pamilya daw ni Madriaga isi-secure sa ibang bansa. Talaga nila. So ito po ay message, okay, ng ating concern doon, ng ating puting ahas doon sa Bilibid. Pero ito ay hindi nakakulong. Ito ay taong gobyerno din, okay, na nagme-message sa atin. Ang question natin, kay John Vic Remulla na nangangarap maging presidente na sobrang crush na crush ni Lisa Canas, na kulang na lang dilapan ni Lisa ang boto ni John Vic Remulla. Ang question natin kay John Vic Remulla, di ba, alam niyo naman na inilabas ko na sa inyo na mayroong vlogger na patay gutom. Okay? Na addictus din at pinalamon ko yan nung mga nakaraang panahon. Di ba? Nalabas-pasok doon. Alam nyo na yan. So, nakwento na natin yan sa inyo in the past. But itong panibagong mga kababayan na balita, di umano si kahit ito ay mga feed sa atin na information. Kung may katotohanan, which is 99.9% ay pinanawalaan natin madalas ang ating mga informante. Ano ginagawa ni John Vic Remulla? Kasi ayon sa ating informante, ay mukhang niluluto na nila. Yes, niluluto talaga. At sinisecure na raw yung pamilya sa ibang bansa. Okay, hindi natin alam, mga kababayan, kung anong finifeed ni John Vic Remulla doon sa kay Madriaga. Kasi alam naman natin, mga kababayan, na ang ginagawa talaga nila dito kay Day Sara sa mga impeachment na yan, sana yung puwersa sila. Yes, totoo. So, ang question natin sa'yo, John Vic Remulla, kumusta na nga pala ang pulidong tsoktsakan mo? Ano yun? Kumusta na ang pulidong tsoktsakan mo, Remulla? Ano? Okay. So, syempre, di-deny nila yan. Kailan ba umamin itong mga buwakan ng inang ito? So, yun ang napag-alaman natin, mga palangga, ay pinipreparar na nila si Madriaga. Okay, hindi naman kayo pwedeng hindi nyo pwedeng itago itong lahat ng ito dahil lalabas at lalabas. Katulad na lamang na-expose ko na nakipag-sabwatan, okay, itong si Remulla, another Remulla, kayo magkapatid. Yan si Bulate, di ba? Si Bonjing, na isang Bulate lang hindi pumipirma. I hope pumirma na. Di ba? Nagsisinungaling na kesyo, hindi daw sila nakipag-usap dito sa ICC, even nung Senate hearing ni Mangga nung last year.
Dinideny na never ever na sila makikipag-ugnayan o makipagtulungan sa ICC. But nung March 3, ay inamin na yes, nakipag-usap sila sa ICC. Yes, ganun sila kawin. Diba? So, alam naman natin na lutong-luto talaga. Talagang itong mga putang inang ito. So, alam nyo na, I hope itong, well, naniniwala naman ako na yung mga partido ni Inday, yung mga nagmamahal sa kanya at mga supporters na within the circle ng government at may mga kakayahan, kapangyarihan, okay, na mag-imbestiga about this. You know, you do your job, you do your duty. Oh, matagal nang malinaw na nakikipagsabuatan itong bangag tulong talaga sila. administration. Wala kang aasahan sa gobyerno Okay? to. So yan, i-echo nyo yan, tanongin nyo si Remulla, anong ginagawa niya kay Madriaga? Tama ba na nakipag-usap siya kung eto ay makita natin yung CCTV? Mapatunayan natin na siya talaga ay pumunta doon kasi ito information sa atin ng Putingas. Pero never pa nagkakamali ang ating Putingas. Ano ang ginawa niya? Tinray niya ba? Binigyan niya ba ng script si Madriaga? Binigyan ba niya siya ng assurance na, o sige, ito ang script. Basta idiin mo si Sara Duterte, mayroong kalalagyan ang iyong pamilya. I mean, may benepisyo ang iyong pamilya. Bibigyan kita ng ganito, ng ganyan, di ba? So yun, mga palangga. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung the other day, na kung totoo ang pinagsasabi ni Madriaga, bakit hindi nila i-extract yan para i-cross-exam yung ulul na yan? Kasi hindi nila yan gagawin. Okay? So, ayan na nga. Lahat ng mga ina-expose nito na galing sa puting ahas niya, bihirang-bihira yung sumasablay at lahat ng mga nangyayari ngayon na i-expose na niya yan kapag sinasabi ng puting ahas niya noon pa. So, nangyayari na ngayon. Tapos, eto na naman, yung puting ahas niya mismong nandun. Parang nagtatrabaho doon sa kulungan na yon na nakita si John Beck Remulla at alam niya ang ginawa. Kalain mo yan si Madriaga. Talagang ito, basta't napapakinabangan nila kahit anong klaseng tao, wala silang pakialam. Mapatumba lang nila si BP Sara. Grabe. Kapal ng mukha nila. Kalain mo, kinakausap na rin ng Malacanang yung judge na may hawak ng kaso ni Madriaga kasi papalabasin na sila. Tapos isi-secure yung family. Grabe, gagasusan talaga nila. Ganyan sila ka-desperate kay BP Sara na hindi maging presidente. Kasi nga, tapos silang lahat talaga. Pero sabi ko nga, kahit anong gawin nyo kung yan ay nakatadhana kay BP Sara, hindi nyo yung kayang hadlangan. Kahit magtumbling pa kayo dyan, ubusin nyo lahat ng pera. Pag para kay Inday yan. Kaya magbalot-balot na kayo. Sabi nga ni BP Sara, hindi pwedeng walang mananagot. Ngayon, meron na namang live si BP Sara, hindi pa tapos hanggang ngayon. Yung ibalik natin yung Tapang at Malasakit. Meron siyang YouTube channel saka Facebook. Bago lang, kasama niya si Banat Bay saka si Boss Dada. Inumpisahan nila ngayong araw na to. So, ayan, ang dami na naman niyang sasabihin doon. At saka lahat, kita talaga ng mga tao na lahat ng mga sinasabi ni BP Sara, totoo. Kaya ganyan na lang sila akalain mo, yung ginawa na dun sa 18 Marines, diniscredit nyo, tapos kung ano-anong sinasabi nyo, porket awol. Ano kung awol? Bas, hindi nyo naman kasi alam, sabi nga nung isang retired na general kung nag-awol man yan, may kwento doon kung ba't nangyari sa kanya yun. Alam yan ng mga kapwa nila sundalo, kaya wag nyong sasabihin na hindi dapat paniwalaan kasi awol. Bakit nga si Madriaga? Nasa kulungan mismo. Tapos, yun ang pinakamalakas na testigo nyo kay BP Sara. Naku, sinabihan na kayo nung attorney ni BP Sara, yung anak ni Panelo, si Paulo Panelo, na hindi nakahayaan ni BP Sara na sirain siya, yung family niya at saka yung mga sumisira sa bayan, hindi na niya hahayaan. Kasi nga pagkakamali ni PRRD nun, hinahayaan niya kapag alam niyang hindi totoo yung mga sinasabi nung kumakalaban sa kanya, hinahayaan niya. Ngayon, hindi papayagan ni BP Sara yan. Kaya ang gusto nga nila panindigan ni Madriaga lahat ng mga sinabi niya kasi nga sinumpaan niya yun sworn affidavit yung ginawa niya, kaya perjury yung kinaso ni BP Sara. Ang gusto niya, panindigan niya yun para lalo siyang masunog. Akalain mo yun? Handang-handa sila. Saka, ang hirap niyan. Kahit mga attorney sinasabi nila, kapag kasinungalingan yung iti-defend mo sa court, napakahirap. Kahit magsagot-sagot pa kayo, bakit napakatalino ba niyang Madriaga na yan na mag-memorize at kapag pinaikot-ikot na yan sa impeachment, kung yan talaga ang panlaban nyo, hindi kayo nakakasigurado. Parang sa sobrang pagka-desperado nyo,
Kahit sino-sino na lang, kahit ano-ano na lang, kahit nagmumukha na kayong tanga, na kahit kitang-kita ng mga tao yung mga pinagagawa nyo, tuloy-tuloy pa rin kayo. Diyan din kayo lulubog, diyan din kayo masusunog sa ginagawa nyo yan. Puro kasinungalingan kasi. Kitang-kita yan. Nako. Si Madriaga, okay lang, sabi nga ano, pag hindi pabor sa inyo, hindi pwede. Katulad ng 18 Marines. Huwag daw paniwalaan keso kung ano-ano. Yung Madriaga yun, talagang kumukuha pa. At saka pati napansin nyo, yung lahat ng mga issue na pinapatumba nila ang mga Duterte, puro nakakulong, puro matasamang tao yung mga kinukuha nila, yung mga testigo, di ba? Kahit doon sa kay PRRD, mga nakakulong. Yung mga taong talagang walang kredibilidad na kung anong sabihin mo, wala na lang choice. At pag binayaran mo, talagang magsasalita na lang. Ganun. Kita ng mga tao yan. Ganyan kayo. Utak adik nga kasi kayong mga kayo eh. Magkakasagwat kayo sa gobyerno. Pero wala yan. Hindi kayo magtatagumpay. Na tagilid na yung bangka nyo.